I saw you standing there. Sa araw na ito, tayo ay nangagkatipon upang pag-isahin sa pamamagitan ng kasal ang lalaki at babaeng ito upang magtatag ng bagong tahanan batay sa balangkas na ipinapahayag ng banal na kasulatan. Pinapahayag ni Brother Renz at Sister Luciel ang kanilang pagnanais at paniniwala na kalooban ng Diyos na sila'y maging mag-asawa. We could write an endless story through the struggle and the glory by your side. Renz, my love. Ito ang araw na pinakahihintay natin dalawa. Nakakakaba pala at the same time nakaka-excite. Sabi nga ng salita ni God, I have found the one whom my soul loves. At ikaw yun. Love, eto na yung araw na hinihintay natin. Salamat sa Diyos na ikaw ang nakilala ko at ikaw ang binigay niya sa akin. Dati hiniling ko lang sa Diyos na bigyan niya ako yung babaeng gusto ko. At mamahalin lang ako. Ang sabi ko sa Panginoon, pangako ko, aalagaan ko itong babaeng ito. At mamahalin habang buhay. At yun na nga, ikaw yun, mahal. Ikaw yung binigay na kababata at kasabayan ko pang naglingkod sa Diyos. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We will never fade away. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade away. Kapatid, more patience lang sa pagsasama nyo. Tsaka, isama nyo si God sa relationship. Yun. Thank you. Best wishes. Congratulations. Sister Luciel, tinatanggap mo ba si Brother Renz na maging tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong tungkulin at katapatan, sa buong paglilingkod at paggiliw upang mabuhay na kasama niya at mamahalin siya alinsunod sa utos ng Panginoong Kristo sa banal na tali ng matrimonyo? Opo. There's a beauty that guides us like a fire in the night as the sun shines upon each new day. There's a beauty that guides us like a fire in the night as the sun shines upon each new day. Brother Renz, tinatanggap mo ba si Sister Luciel na maging tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong tungkulin at katapatan, sa buong paglilingkod at paggiliw upang mabuhay na kasama niya at mamahalin siyang alinsunod sa utos ng Panginoong Kristo sa banal na tali ng matrimonyo? Opo. By your side, I will stay. We will never fade away. Salamat sa walang sawang pag-unawa, pagmamahal at pagsuporta sa lahat ng bagay. Ikaw at ang Diyos ang aking naging kalakasan at pahinga sa lahat ng bagay. Alam ko na marami mang tampuhan, sa biyaya ni God, nalalagpasan natin at tayo nagiging matatag. Dinadalangin ko kay God, nagabayin niya ako upang maging mabuting asawa at mabuting ina sa magiging anak natin sa hinaharap. I pray we
the fire of our youth. Salamat. Salamat sa lahat ng pagmamahal, suporta, at palaging nasasandalan. Isa ka sa naging lakas ko sa aking pagod. Isa ka sa naging inspirasyon ko sa aking pagsisikap. Panalangin ko sa Diyos na kahit anong pagsubok na dumating, walang anumang bagay ang makakapagtibag sa atin. Masaya ako. Nakuno ko rin siya para masettle na kayong aduang Luciala natin. So sabi ko, pinagi ko pagpanalangin na kuno ka rin na mas lalo kayong magkaroong good family na maging sentro yung kinuging kaya kayong pamilya. In the darkness, I promise you and him to stand beside you through ups and downs, to hold you when you are weak, to love you with all my heart. I promise to support you in everything you do and your goals in life with the help of God. Ngayon, pinipili kita, hindi lang dahil kung sino ka. Ngayon, kung hindi maging sino ka man sa hinaharap. I love you always and forever. I'll never stop chasing your heart. My love is yours to hold. Through every high, every low, our love will only grow. And I'll be here when the sun sets. And I'll be here till I final breath. My love. Ikaw, mahal, ang nakasama ko sa lahat ng hirap, pagsubok, at hamon ng buhay. May mga pagsubok tayo na ang Diyos at tayo ang nakakaalam. Love, ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang aking noon, ngayon, at panghabang buhay. I love you. Time to heal the broken parts. Our light will find a way where hope is dim and skies are blurry. Take my hand and we will feel the wind upon our shoulders. Together we are stronger. Oh, together we are stronger. No, I'll never stop chasing your heart. My love is yours to hold. Through every high, every low, our love will only grow. And I'll be here when the sun sets. And I'll Ipinakikilala ko po ang bagong kasal. You may kiss the bride. Palakpakan po natin ng malakas. all for you. Amen. It's all for you.
Sa araw na ito, tayo ay nangagkatipon upang pag-isahin sa pamamagitan ng kasal ang lalaki at babaeng ito upang magtatag ng bagong tahanan batay sa balangkas na ipinapahayag ng banal na kasulatan. Pinapahayag ni Brother Renz at Sister Luciel ang kanilang pagnanais at paniniwala na kalooban ng Diyos na sila'y maging mag-asawa. Ang pag-uugnay na ito ay higit na malapit at mabisa kaysa anumang relasyon ng tao. Ang dalaway maging isang laman, ang pagsasama ng kamatayan lamang ang makapaghihiwalay. Ang pag-aasawa ay banal na institusyon at hindi dapat pasukin ng walang pakundangan, kundi mapitagan, maingat, at may takot sa Diyos. Yamang itong dalaway nagsidulog upang papag-isahin sa banal na kalagayang ito. Kung mayroon man pong sinumang kaharap dito na nakakaalam ng anumang sapat na kadahilanan, kung bakit di sila maaring pagkaisahin ng matrimony, ay hinihiling ko na sa kanya ngayon ay ipagsulit. Meron po bang hadlang pa? Ibig sabihin, tutuloy na natin, mga kapatid. So baka may umahabol pa sa inyo dyan. Wala naman po, Okay? Tawagin muna po natin, Pastor Erickson, for our opening prayer. Amang Diyos, dakila't makapangyarihan, sa oras pong ito, kami pong mga anak ninyo ay lumalapit sa inyong pong banal na trono. Ang amin lang pong dalangin ay patnubayan niyo po ang aming pong panimula. Kayo nawa po, Panginoon, ng madakila, mapuri. Kayo po ang itinataas po namin sa oras pong ito. Hinihiling po namin ang inyong pong kamay na magbigay ng tagumpay at magpalat magbigay ng kagalakan, kasiyahan. Sa oras pong ito, sa pag-iisang dibdib po ng aming pong mga kapatid, alam ko po, Panginoon, saksi po kayo sa lahat ng bagay. Kaya sa oras pong ito, pinaubaya po namin ang lahat, Ama. Kaya Ama, patnubayan niyo po ang lahat ng aming pong gagawin at kayo na pong madakila sa oras pong ito. Ito po ang matamis na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po tayong umupo. Brother Renz, ito ay araw ng iyong pag-aasawa. Papasok ka ngayon sa buhay may asawa. Kasama ng lahat ng karapatan at tungkulin na dito'y nakapaloob. Mahalin mo ang iyong asawa ng tunay na pagmamahal. Pangunahan mo ang iyong asawa bilang tatay ng tahanan. Nasa iyo ang kapangyarihan ng buong pangunguna at kabanalan sa katuwiran, katapatan sa Kanya at sa paglilingkod sa Diyos habang kayo'y nabubuhay. Sister Luciel, ito ay araw ng lahat ng mga araw para sa iyo. Ang araw ng iyong kasal. Papasok ka ngayon sa buhay may asawa, ang maging reyna ng tahanan. Nakatuwang ng isang Kristiyanong lalaki, ang pagpapasakop at pagsunod kay Brother Renz ay isa sa mga susi ng isang maligayang pagsasama. Ito'y para sa iyo. Sundin mo ang iyong asawa sa lahat niyang pangunguna sa iyo, maging masaya ka sa iyong pagsunod sa Kanya, at ang Diyos ang magpala sa inyong pagsasama habang kayo'y nabubuhay. Sige, 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own,
is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Okay, masigit po sa lahat ay ang pagmamahal. Kaya po yung verse na yon na binasa, chapter ni Brother Art, ay patungkol po yun sa pagmamahalan. Isang tunay na kagalakan para sa inyo na kayo ay naririto upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng inyong mga anak. Bilang mga buting mga magulang, mayroon po kayong karapatan na magsaya sa kasiyahan nila ngayon. Purihin ang Panginoon at kayo'y naging tapat sa inyong tungkulin. Inyo silang pinalaki, tinuruan at pinatnubayan hanggang sa araw na ito. Ngunit ang araw na ito ay hindi ang katapusan ng inyong paggabay sa kanila. Ang aking kahilingan, inyo silang idalangin upang sa kanilang pagtahak sa landas ng buhay, sila ay magtatagumpay at ang Diyos naman ang magbibiyaya sa lahat ng panahon sa kanilang buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po at pwede na po kayong umupo. Thank you po. Ang mga sponsors po natin, inihiling ko po na lahat tayo tumayo. Lahat po ng mga sponsors. Okay. Pinili kayo nila Brother Renz at Sister Luciel na maging ninong at ninang. At tumatayong pangalawang magulang sapagkat mayroon silang tapat na pagtitiwala sa inyo. Na inyo silang tutulungan sa panahon ng kabigatan bilang pangalawang magulang po. Ipinamamanhik ko sa inyo na huwag ipagkait ang inyong makalangit na payo na makakatulong sa pagpapatibay at pagpapaligaya ng kanilang pagsasama. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos, pwede na po kayong umupo. Brother Renz and Sister Luciel, ang Diyos ay pag-ibig. Siya rin ang kapahayagan nito. Siya rin ang pinagmulan ng inyong pag-ibig sa isa't isa. Aking hinihiling na inyong ihandog ang inyong buhay sa Kanya upang ang inyong pag-ibig ay maging dalisay at magdudulot sa inyo ng tunay na kagalakan. Brother Renz, mahalin mo ang iyong asawa ng tunay na pagmamahal. Ang babae ay minamahal. Hindi po binubugbog. Tama po? Minamahal. Iniibig at pinoprotektahan. Gawin mo ang iyong magagawa para sa Kanya. Tungkulin mo na siya ay buhayin. Ibigay mo ang iyong buhay para sa Kanya. Kung paano ang Panginoon ay binigay ang Kanyang buhay para sa iglesia, ganon din ang iyong gagawin para sa iyong asawa. Ikaw ay may responsibilidad
sa pangangailangan ng iyong asawa. Sister Luciel, mahalin mo rin ang iyong asawa na walang pag-aalinlangan. Paglingkuran mo siya bilang iyong tunay na asawa. Magpasakop ka sa kanya sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ay iyong tungkulin bilang isang babae. Sabi po ng Bible in Ephesians chapter 5 verse 24, the Bible says, "Let the wives be their own husbands in everything." Kaya ikayo po, ang babae ay talagang sinasakupan ng isang lalaki. Ang babae ay sinasakupan, pinangungunahan, nirerendahan, at higit sa lahat, ang babae ay minamahal. Tandaan mo yan, Brad, ha? Minamahal. Kaya mahalin mo rin ang iyong asawa ng tunay na pagmamahal. Sister Luciel, tinatanggap mo ba si Brother Renz na maging tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong tungkulin at katapatan, sa buong paglilingkod at paggiliw upang mabuhay na kasama niya at mamahalin siya alinsunod sa utos ng Panginoong Kristo sa banal na tali ng matrimonyo? Opo. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Renz, upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo ay paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Amen. Brother Renz, tinatanggap mo ba si Sister Luciel na maging tunay na asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong tungkulin at katapatan, sa buong paglilingkod at paggiliw upang mabuhay na kasama niya at mamahalin siyang alinsunod sa utos ng Panginoong Kristo sa banal na tali ng matrimonyo? Opo. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Luciel, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at sa kasaganahan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo ay paghiwalayan ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag. Ito ay simbolo ng ating Panginoong Kristo na nagbigay ng liwanag sa ating puso upang mamuhay ng tama at naaayon sa kanyang kalooban. 1 Corinthians chapter 4 verse 6, "For God hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Alam niyo po kung bakit sinindihan po nila yung kandila at linagay po nila doon, ibig sabihin po, itong dalawang mag-asawa, ang Panginoon po ang magliliwanag sa kanilang buhay. Sa Panginoon po, nagbibigay ng liwanag ang kanilang buhay. Kaya sa pagpapamilya, napakahalaga po na maging sentro ang Panginoon na nagliliwanag sa ating pong tahanan. Ang Bible po, sabi ng Panginoon, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction and instruction in righteousness. Isang bagay po na napakahalaga ng isang tahanan po ay may salita po ng Diyos, sapagkat ito po ang magtuturo sa lahat ng ating buhay. Sa pamilya po, pag may problema, pag pumunta ka sa Bible, tuturuan ka kung paano maging resolba ang problema ng isang tao. Lahat po ng mga problema, as long na meron po tayong salita ng Diyos, tutulungan po tayo nito. Kaya napakahalaga po sa pamilya na meron po tayong salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, nagbibigay po ng kaligtasan sa bawat isa. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isa. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman na ang tao ay kailangan niya ng kaligtasan pag siya'y namatay.
na siya'y patungo sa impyerno, pag ito'y sumampalataya sa Panginoon, siya po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po na meron tayong Bible sa loob po ng tahanan. Kaya, Brother Renz, binibigay ko ang Bible na to at kayong dalawa ang siyang dito nyo itatayo ang pundasyon ng inyong pagmamahalan kayong dalawa. Alam niyo po, kapag sa pundasyon ng salita ng Diyos, doon mo itinayo ang pagsasama ng isang tao, mahirap pong sirahin ng dyablo. Kaya napakaganda po na may Bible tayo. Brad, bigay mo kay Brother Sister Luciel. Okay? Sige, patong mo lang dyan. Tungkulin ng lalaki na maghanap buhay upang kumita ng pera. Nandito po tayo sa coin. Ano po? At ang iyong pera ay para rin sa iyong asawa. Kailangan ng pera mo ay pera niya upang mabuhay ang iyong pamilya at sa panahon ngayon ay kailangan na rin magtrabaho ang babae dahil sa kahirapan ng buhay. Kung may pasubali po, kung pumapayag ang lalaki na magtatrabaho po ang isang babae para makatulong sa iyong kabuhayan. Kaya nga sabi nga ng Bible, ang pera po ay ugat ng lahat ng kasamahan. Kaya Brad, ingat kayo sa paghawak ng pera sapagkat ang sabi ng Bible, ito'y ugat ng kasamahan. Huwag kayong pakontrol sa salapi, kundi kayo ang magkontrol sa salapi. Huwag kayong pahawak sa salapi, kundi kayo ang humawak sa salapi. Ang salapi ay ginagamit sa tamang pamumuhay sa inyong pangangailangan at tulong sa kapwa at sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, ang marami pong mga mag-asawa when it comes sa pera, talagang nagdidiskusyon po sila, no? Kaya ingat po tayo. Kaya kayo ngayon, mga kapatid, ingat kayo. Kayo ang magkontrol sa pera, kayo ang humawak sa pera. So, Brother Renz, iabot mo kay Sister Luciel. Yan. Luciel, binibigay ko ang aras na ito bilang tanda ng aking pagtanggap sa tungkulin na pangalagaan at itaguyod ang ating magiging pamilya. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maituguyod ang ating magiging pamilya sa tulong ng ating Diyos. Okay. Ano sasabihin mo dyan, sis? Baka ayaw mo eh. Tinatanggap ko. Ayan, tinatanggap niya pala, Kaya Brother Renz, kailangan bumbuhayin si Sister Luciel. Okay, so punta po tayo ngayon sa ating veil at yung veil po natin. Ang pandong, kung makikita po natin, ang kalahati ay nakalagay sa may uluhan ng babae at ang kalahati ay sa balikat naman ng lalaki. Ito'y simbolo ng pagpapasakop ng babae sa lalaki, sapagkat sa lalaki, ibinigay ang kapamalan ng pangunguna sa loob ng tahanan, na gaya din naman ni Kristo sa kanyang iglesia. Ang bigkis ay nilalagay sa kanilang balikat, simbolo ng kanilang pagiging isa sa harapan ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat papaghiwalayin ng tao. Kaya tandaan po ninyo, dumating man na problema na kayo magkaroon ng problema, lumapit kayo sa mga taong makakatulong sa inyo. Lalo na po, meron po kasi akong nakita na lumapit sa magulang at ang payo niya kaagad sa anak, hiwalayin mo na yan. Lakuan mo na yan. Minsan, hindi po maganda yon na po. Kailangan may mga problema ang ating mga bata, kailangan tulungan po natin sila. Ayusin ang problema para maging maayos. Kaya ang pinagsama ng Diyos kailanman ay hindi dapat pag-iwalayin ng tao. Ang singsing po ay bilog. Walang dulo, walang katapusan. Ito ay nagtatali ng pagsasama na walang pag-ihiwalay habang kayo ay nabubuhay. Kaya, Brother Renz, binibigay mo ba ang singsing na ito bilang handa o tanda ng pag-ibig at
mamamalaging tapat sa Kanya. Opo. Sis Luciel, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Brother Renz, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasya? Kasya naman. Kala ko hindi kasya eh. Renz, my love. Ito ang araw na pinakahihintay nating dalawa. Nakakakaba pala at the same time nakaka-excite. Sabi nga ng salita ni God, I have found the one whom my soul loves. At ikaw yun. Dati mga bata pa tayo sa church, nakakasama sa pag-awit, fellowship, at tinatawag pa nga kitang kuya. Hindi ko alam na may plano pala si God sa atin. Ikaw pala ang lalaking ibibigay niya para sa akin. Salamat sa walang sawang pag-unawa, pagmamahal, at pagsuporta sa lahat ng bagay. Ikaw at ang Diyos ang aking naging kalakasan at pahinga sa lahat ng bagay. Alam ko na maraming mang tampuhan, sa biyaya ni God, nalalagpasan natin at tayo nagiging matatag. Dinadalangin ko kay God na gabayin niya ako upang maging mabuting asawa at mabuting ina sa magiging anak natin sa hinaharap. I promise you and Him to stand beside you through ups and downs, to hold you when you are weak, to love you with all my heart. I promise to support you in everything you do and your goals in life with the help of God. Ngayon, pinipili kita, hindi lang dahil kung sino ka. Ngayon, kung hindi, maging sino ka man sa hinaharap. I love you always and forever. Love, Tagalog, mahal. Ito na yung araw na hinihintay natin. Salamat sa Diyos na ikaw ang nakilala ko at ikaw ang binigay niya sa akin. Dati hiniling ko lang sa Diyos na bigyan niya ako yung babaeng gusto ko. At mamahalin lang ako. Ang sabi ko sa Panginoon, pangako ko, aalagaan ko itong babaeng ito. At mamahalin habang buhay. At yun na nga, ikaw yun, mahal. Ikaw yung binigay na kababata at kasabayan ko pang naglingkod sa Diyos. Salamat. Salamat sa lahat ng pagmamahal, suporta, at palaging nasasandalan. Isa ka sa naging lakas ko sa aking pagod. Isa ka sa naging inspirasyon ko sa aking pagsisikap. Panalangin ko sa Diyos na kahit anong pagsubok na dumating, walang anumang bagay ang makakapagtibag sa atin. Ikaw, mahal, ang nakasama ko sa lahat ng hirap, pagsubok, at hamon ng buhay. May mga pagsubok tayo na ang Diyos at tayo ang nakakaalam. Love, ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang aking noon, ngayon, at panghabang buhay. I love you. Amen. Lord, who am I that I should come to know your tender voice assuring me your wondrous love will never let me
Yamang kayo'y sumasang-ayon sa banal na pag-iisang dibdib at pinapatunayan ninyo na ito sa pagkakaloob at pagtanggap ng singsing sa isa't isa at sa pagpirma ng inyong kontrata. Sa kapamalang ipinagkaloob sa akin bilang ministro ng pangangasal at pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, inihahayag ko kayong mag-asawa na ayon sa panuntunan ng Diyos at ayon sa batas ng Republika ng Pilipinas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ipinakikilala ko po ang bagong kasal. You may kiss the bride. Palakpakan po natin ng malakas. Amen. Okay. Ayan. Oh, bakit sa noo daw? Sa noo? Dapat sa lips, ah. Iyon. Bihira. Amen. Okay. Magandang hapon po. Maraming salamat sa ating lahat. So high I touch the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. This is gonna be the best day of my life. This is gonna be the best day of my life. This is gonna be the best day of my life. Mr. Rance and Mrs. Lucille Carinawan. Clap your hands, everyone! Kiss your bride! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 9.6, and 10. Palakpakan po natin, Mr. and Mrs. Carinawan! Our dearly beloved God and gracious Lord, we thank you for this wonderful day, O God. We witness, O Lord, itong dalawang anak mo nagmamahalan. Thank you, Lord, for allowing them, O God, to experience this wonderful event sa kanilang buhay. And truly, we believe, O God, na ikaw patuloy ang magliliwanag sa kanilang mga buhay. We pray to them, O God, that you continually guide them, O God, and bless them, O Lord. And may you continually, O God, use your word, O God, to enlighten them and challenge them, O God. Lord, salamat, O God. Thank you for the word of our pastor. Thank you, O God, for the blessing, O God, from your word. Nawa, Panginoon Diyos, ngayong araw na ito, ito'y magsilbing paalala, Panginoon Diyos, na ikaw ang nag-establish ng family, ikaw din ang nagbibigay ng karapatan na ipagsama ang dalawang tao. At sana, Panginoon Diyos, hanggang sa kahuli-hulian, ay magtagpo po sila sa inyong harapan, Panginoon. Bless this event, O God, and bigyan mo po ng katuwaan ng bawat isa at patuloy kang maitaas sa gawain ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Masaya po, masaya. Ano naman po ang inyong nararamdaman ngayon na kayo ay kasal na after 5 years? Sa wakas, yan, natuloy din yung kasal namin. Super saya ko sa araw na ito na si Sister Lucille yung binigay ng Panginoon sa akin. Wow, that is our girl, Mr. Renz. At atin din pong kamustahin ang ating bride. From Miss Lucille David, now Mrs. Lucille Caridawan. Wow, what is the feeling? Super grateful and happy po, no? Na nandito po tayong lahat. And napaka-bless ko po na siya yung binigay ni Lord sa akin. Palakpakan na ba natin ang ating bagong kasal? Thank you so much for that wonderful answering my question. How are you feeling today? And I would like to give this mic again to our couple para i-welcome po lahat ng mga guests na dumalo sa inyong wedding celebration. Welcome po sa bawat isa at salamat po sa mga dumalo po sa atin, especially po sa mga principal sponsors po namin. At sa mga wala naman po rito, salamat din kasi maraming natira at salamat. At least nakita ko po yung mga taong tunay na nagmamahal po sa amin.
At welcome po at enjoy po natin po yung araw pong ito. Yun nga po, no, sabi ni Groom, maraming salamat po sa bawat isa. Alam ko na may mga trabaho po yung iba, nag-aaral, at marami pong mga ginagawa, busy. Pero binigyan niyo po kami ng time sa araw pong ito. At alam po namin na gano'n niyo po kami kamahal. Kaya maraming salamat po. Request song po niya. Yan, gustong-gusto niya po itong awitin ko, sabi niya. Kahit wala sa tono, pakinggan niyo po. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ihalay ang pag-ibig na panghabang panahon. Matagal ko nang hinihintay ang makapiling ka, panghabang buhay ang aking pagsinta. Hindi ba't pinangarap ko na tayong dalawa sa paglipas nga ng araw tayo'y mapag-isa. Ang dalangin ko sa may kapal ay patnubayan niya, panghabang buhay ang aking pagsinta. Narito ako, nangangako na magmula ngayon, pag-ibig na panghabang panahon, katuparan ng ating mga pangarap noon habang buhay magmula ngayon. Kung may balakidang daang tungong langit, may mga hadlang iwasan man kusang sumasapit. Ngunit kung kita'y kapiling na, kakayanin ng lahat, panghabang buhay ang aking pagsinta. Narito ako, nangangako na magmula ngayon, pag-ibig na panghabang panahon, katuparan ng ating mga pangarap noon habang buhay magmula ngayon. Lagi mong maaasahan tuwi na habang buhay ko mula ngayon, magmula ngayon, narito ako, nangangako na magmula ngayon, pag-ibig na panghabang panahon, katuparan ng ating mga pangarap noon habang buhay magmula ngayon. I love you, mahal. And the sharing of this food symbolizes the couple's willingness to fulfill each other's needs, creating a band so simple and yet so strong. Let's begin with our groom, Mr. Renz. That's so sweet. At panahon na para bumawi ng ating bride, Mrs. Lucille, it's her turn. There we go. Let's give them our sounding applause. And that is our cake cutting and sharing of this food.
A blessed evening, everyone. I'm Rena, Lucia's maid of honor and friend of over a decade. As I stand here today, looking at my beautiful friend in her wedding gown, I'm overwhelmed with emotion and memories. Kapatad, from the moment we met on the church, always tayong present in all activities and services like Bible study, prayer day, prayer meeting, sa pagtuturo ng mga bata at iba pa. Meron din tayong hearts-to-heart talking, singing and eating late at night. Diba? I was meeting a person who would become my sister-in-all and partner in adventure. I remember the day you told me about Renz. Kada linggo kumakain tayo sa labas, madalas goto or fishball. Naalala mo ba yon? Super saya at excited kang nagsasabi about him. At alam ko noon na ito ay isang special na bagay simula noong pinag-pray at pinagpaalam ka. Kapatad, you've been there for me through every important moment. Kayong dalawa ay laging nakasuporta sa akin. At hindi ko yun makakalimutan. To my brother Renz, ikinasal ka hindi lang sa magandang babae, kundi sa magandang kalooban na naglilingkod sa Panginoon. I'm so grateful na nakahanap siyang taong magmamahal at mag-aalaga. The way na pinapasaya at sinusuportahan mo siya, it's everything I could hope and prayed for my friend. To Renz and Luciel, congratulations on this successful wedding day. Umpisa pa lang to. You deserve it. May your love continue to grow stronger with God in each passing day, and your journey together be filled with long, beautiful, and prosperous. God bless. All right, so thank you so much for the wonderful message coming from our maid of honor, Miss Renalyn. Now let's hear the best man, Mr. Art David. So, ngayon advance ko na po yung congratulations and best wishes no, sa inyong dalawa. So actually, no, sa una po sa aking kay Brother Renz, no. So actually ako ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi naging part po siya ng buhay ngayon ng aking kapatid. Dahil ako po ay hindi sa nakikita ko na kung sa ay may magandang ugali, no. Dahil alam ko siya po ay isang mananampalataya na kagaya ko na kung saan na nakakilala din po sa Panginoon, no po, na kung saan yun po yung pinaka-importante na magkaroon po ng tinatawag na kaligtasan sa buhay po ng isang tao. Kaya nung sabi nga ni Brother Renz sa akin na sinta niya yung aking kapatid, siyempre masaya po ako kasi unang-una, alam ko siya po ay tapat, no po, tapat na maglingkod po sa Panginoon, no? Hindi kung ano man pong meron siya o kung ano mang kabaitan na meron siya, no. Kung hindi po kung anong Kristong meron siya sa kanyang buhay. So yun po ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na yan po ang ipinagkalo po sa kanya ng aking kapatid. So ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon, no, sa buhay po ni Brother Renz. So, di ko na po maikwento lahat yung pinagsamahan po namin from the beginning na kami po ay young people. Pero isang banda nagkaroon po kami ng good relationship bilang kapatiran sa Panginoon. So, yan po sa aking kapatid ngayon kay Luciel na siya po yung bunso ko na. Actually, siya po kasi yung bunso namin, no? Kasi wala na rin po kaming tatay. Hindi, naging malaking part po. Nagkapasalamat po ako sa Panginoon kasi sabi ko nga, yung kapatid ko na yan yung bunso na. Parang na rin po akong tatay niya the time na ako po ay nasa Taiwan, no? Kasi siya po ay nag-aaral, ika nga. So actually, yung aking kapatid ko, siya po ay lumaki sa church from the young people na siya po ay nagamit sa biyaya po ng Panginoon. So, the time na ko po ay nasa Taiwan, na nagkaroon din po siya ng desire na siya ay mag-abroad sa Taiwan. Actually, ako po ay nalulungkot. In my own. Kasi alam ko po yung buhay po ng kapatid ko ay nagagamit na po sa gawain po ng Panginoon na kung saan nakakapagtingin po siya ng mga bata. Pero siya po ay nagka-desire na mag-Taiwan. Kung ako po ang tatanungin, actually, ayaw ko din po siya na siya po ay mag-Taiwan. Kasi ako alam ko po yung buhay po sa abroad, no po. Kasi hindi man po ako nagkaroon po ng
ministry sa gawain po kung saan ang gawain ng Bamban. Pero isang banda kasi kapatid ko po sa biyaya po ng Panginoon, siya po ay nagamit doon, no? Pero actually, sabi ko nga, pero yun po may plano po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya nung sabi nga niya na, yun, nung nagkaroon po sila na si Brother Renz at saka si kapatid ko nasa Taiwan na, nagkaroon po sila na magandang relationship na pagkakaroon po ng tinatawag na kasal. Actually, masaya po ako, excited. Kasi, bakit pa patatagalin yung isang relationship kung alam mo naman na siya naman ay pinagkaloob po ng Panginoon. So ngayon ako po'y nagagalak, nagpapasalamat sa biyaya po ng Panginoon na kung saan andun po ang bawat ngayon sa inyo po, no, na andun yung pong support sa dalawa. So ako po ang isang dalangin ko lamang po sa Panginoon, lalo na sila po ay ngayon ay kasal na mag-asawa na. Ang panalangin ko lamang po sa Panginoon, kung ano ang eagerness, init po nila nung sila ay kabataan, nawa ngayon sila po ay mag-asawa. Ang panalangin ko nawa, mas lalo po sila magkaroon ng alab na maglingkod po sa Panginoon. So yun lamang po, and to God be the glory. Wow, what a beautiful, meaningful message from our best man and the brother of our bride. Palakpakan po natin, Mr. Art David. All right, so thank you so much for your messages. And it's time, since this is the toast-up celebration, we invite everyone to please join us for this toast. Please fill in all of our glasses with anything that you could have, whether water, juice, or any drinks. And let's raise our glasses for the couple. At para sa ating bagong kasal, para sa mahabang pagsasama, pagbibigayan, pagmamahalan, Mr. Renz and Mrs. Lucille, congratulations and best wishes. Cheers, everyone! You are? Parang di mo pa alam ang iyong pangalan. What is your real name? Si May or Phoebe? Si May. Who is Phoebe? Ikaw din yun. Alright, so Miss May, also known as Phoebe, thank you so much. Our second player is? Strauss. Okay, maraming straw. Mrs. Strauss, third player? Liza. Mukhang masaya po kayo ngayong araw na ito. Our fourth player is? Miss Mona. Your last name is? Lisa. Our second to the last, fifth player. Kayo po ay si? Shane. Miss Shane. Last player is? Jenna. At Jenna tayo, ano? Jenna! We got 6 players and they will be part of our game. Pero hindi pa tayo nagtatapos with our interview kasi kailangan muna din natin malaman kung ilang taon na sila. How old are you? 19 years old. Are you sure with your age? Parang pinag-isipan, hindi niya alam kung ilang taon na siya. If our player number 1 is 19, how about you? 23, ang dami mong binawas, ha? 23 to 19. Okay, how about player number 3? Okay, alam po ba ninyo kung ilang taon kayo? Alam niya. So ito, kanina, ilang segundo bago na naisagot. Kayo po, ilang segundo bago niyo maisagot ang tanong, ilang taon ka na? 32, binaliktad. Okay, totoo bang edad yun? Yes. Pero you looks like 23. Thank you so much. Our player number 4, Miss Mona, how old are you? 30 years old. 22. Miss Jenna? 12. Ay, 12! Ha! Ang bata mo naman, mag-aral ka muna mabuti. Ano ang iyong height? Halata naman sa iyong height that you are 12 years old. Okay, again, how old are you? 33. Ang dami mo rin binawas, ano? 12, pero real age is 33. Okay, there we go. There are their ages. Next question is, taga saan? Anong bayan or probinsya nanggaling? From Tarlac. Las Piñas. Oh, all the way from Las Piñas. Welcome to the province of Tarlac. Next player. From Bamban, Tarlac. Bamban again. Bamban and... Dito ka ba nakatira sa Pilipinas or from outside Philippines? Or outside Earth? Kayo po ay taga? Oh, from Pampanga, Mabalacan. Okay, so we have from Las Piñas, Mabalacan, 4 players from Bamban. Our last question is, single or in relationship? Again, single or in relationship. Player number 1. Single. Ang pinamamukang
mahihayin ang ating player number 1. So dahil dyan, tayo tumako sa pangalawa. Single or in relationship? Pag ito sumasagot, hintay muna tayo ilang segundo, ano? So again, single or in relationship? Single. Pero mukha tayong masaya. Ilang taon ng single? 5 years single! Alam po ba ng iyong mga kapamilya na ikaw ay single? Are you ready for a relationship again? Depende sa will ni Lord. Okay, so thank you so much. Let's proceed to our player number 3. Eto, hindi na kailangan tanungin dahil sa kanyang ngiti pa lamang. Alam na natin siya'y masaya sa kanyang love life. Okay, you are in relationship. Unang kalahok na masaya sa kanyang love life. Okay, since kayo po ay in relationship, are you a proud girlfriend? Ulitin ko, isa ka bang proud girlfriend? Siyempre! Dahil ikaw isang proud girlfriend, pwede po natin banggitin ano po ang pangalan ng boyfriend. Ranel! Okay, ilang taon na kayo mag-boyfriend, girlfriend? 3 years. Okay. Ito, hindi, natanong ko ito kanina pero hindi mo nasagot. Ulitin ko lamang. Ano po ang katangian ng inyong boyfriend ang nagustuhan mo sa kanya maliban sa mabait? Matapat sa Panginoon. Okay, pangalawang katangian. Akala mo tapos na. Pangalawang katangian. Masunore. Pangatlo, panghuli. Guwapo! Okay, guwapo ang iyong boyfriend. Sino ang kamukha niyang artista? Sino ang kanyang kamukhang artista? Kailangan mong maging honest. Ding Dong Dantes! Kung sa ay si Ding Dong Dantes, sino ka naman? Marian Rivera! Magsaya na ka, no? Okay, thank you so much. Player number 3, let's proceed to our player number 4. O, tahimik po kayo kasi ang player number 4 ay seryoso. Okay, single or in relationship? Double. Double. Nagsasalita na si Mona Lisa. Ano ibig sabihin po ng double? Pwedeng dalawa-dalawa. Dalawa? Okay, so ano nga? Double, you are in relationship. Yes, of course. Are you a proud girlfriend? Nandito ba siya ngayon? Yes, of course. Ay, nandito siya ngayon. Okay, bago niyo po banggitin ang kanyang pangalan, ano po ang gusto niyo sabihin sa kanya? This is the best time. Marinig po ang inyong mensahe na narinig po ng inyong mga kaibigan at kamag-anak. What is your message to your loved one? Okay. Stay put ka lang dyan. Huwag ka lalabas. Huwag kang lalabas. Okay, eto na po. I-repeat na po pangalan ng boyfriend. Joy Lawrence Sangala. Makainom ka ba? Okay, Mr. Joy, where are you? Mr. Joy. Ayun! Katabi din ng isang another in relationship. Alright, thank you so much. Let's proceed to our player number 4. Single or in relationship? It's complicated. Complicated! Pag sinabi complicated, kasi iba po yung definition ng iba. So, what is the complicated for you? Secret. Secret. Isa pong player natin ang masikreto. So, dyan, let's proceed to our player. Okay, eto ang gusto kong tanungin. Ang nag-iisang kalahok na nagniningning ang kasuotan. Ano po ang inyong pangalan? Sa inyong edad na 12 years old, ano po ang inyong pinagkakabalahan? Maliban sa nag-aaral ng mabuti. Nag-aaral pa rin. Nag-aaral ka pa rin. Okay, single or in relationship? Very complicated. Very. Kung kanina isa po complicated, this time, very complicated. Okay, so what do you mean by very complicated? Still moving on. Still moving on. You are still moving on? Sinasabihan niyo ako, tama na, tama na. You're still moving on. Kung bibigyan po kayo ng chance na ngayong gabing ito na mamit ang inyong loved one, ano po ang gusto mong meron siya? Ano gusto mong meron siya? Faithful kay God. Faithful God. Sa physical, maraming mga faithful kay God dito po sa ating audience. Maliban po doon, ano pang katangian na gusto mong meron siya? Marunong mag-alaga ng bata. Of course, siyempre, for the future. Okay. Marunong mag-alaga ng bata. Pagdating naman sa physical, anong height ang gusto mo?
and handsome. Tall, dark. Tall, dark, and handsome. Pwede po ba tumayo ang ating guest na tall, dark, and handsome? Oh, may nakikita na tayong isa. Okay. So, there you go. So, ano? So that's the end of our Q&A for all of our players. Palakpakan naman po natin sila. Alright, so they are all in the legal ages and they will be part of our game because, of course, our game is for legal ages only. Alright, so ladies and gentlemen, once again, we have our bouquet, one of our material for this game. And this bouquet, we have 6 ribbon na nakatay po dito sa bouquet na to. And you will know the instruction later on. But let's give them first their own ribbons. Dahil sa mga ribbon na ito, nakasalalay ang kanilang kapalaran. So now they have their ribbons. Pakihawakan po yung dulo. So our groom step backward. Okay, so since nakita po ng ating brother, mga pwesto natin, mga magiging players, all of our players will give them 5 seconds na magpalitan ng pwesto. Makipagpalitan ng huy! Makipagpalitan ng pwesto if they would like to stay in other places, it's okay. Okay? So parang gusto yatang manalo ng isa dito. Alright, so get ready. So all of our players, 5 seconds, and go! Palitan ng pwesto, go! 5, 4, 5, 4, 3, 2, and 1. There you go. So sa our room, itaas muna natin. Let's cut our first ribbon. Alright, so thank you so much. You are out. Okay, so again, the instruction for this game, kung sino man po makakat ng ating bride will be out in our game. So we got one who is out in our game. Alamin natin, sino kaya ang susunod ng uupo? Here we go. Thank you so much. You are out. 3 or 4 remaining players. Let's go. Our next ribbon. Thank you so much for joining player number 1. 3 remaining players. Here we go. At maraming salamat, you are out. Ladies and gentlemen, we only have 2 remaining players. We only have 2 remaining players, and one of them has a chance to become our soon-to-be bride. At kung sino man po ang hindi ikakat ng ating bride will be our soon-to-be bride. So good luck to both of you. This is the final moment. This is Lucille. Cut your last ribbon. And there we go, thank you so much! And the winner is, congratulations, palakpakan po natin ang winner for this game. And she is, anong pangalan ng ating winner? Let's ask our bride, she is? Mona Lisa. Amen po, no? At salamat po. At magandang gabi po. Hapon sa bawat isa, no? At ang masasabi ko lang sa newlywed at bagong kasal, no? Kay Brother Renz. At dati, parang kailan lang, no? Na nandun sila sa church, no? At magkasama po sila doon, nagbabanding. At lumalabas, nagbibisitation. At pumupunta sa mga bata ang nagtuturo. Pero ngayon, sila po ay pinagsama ng Panginoon, no? At kami po ay nagpapasalamat. Very thankful po kami na isa sa kinuha ng mga ninong at ninang kami mag-asawa, no? Dahil alam po namin kung paano po lumaki yung dalawang pong ito sa church. Naging workers po sila. Kasama po yung pastor po namin na gumagawa sa gawain sa aming church, no? Si Lucille po, nakita ko sa church, maliit pa lang noon. Ang tawag namin sa church noon, Dorpina. Dahil hindi po siya lumalaki noon eh. Ayun, ang tawag namin sa kanya, bunso. Yan. At that time, hanggang siya lumaki at nag-aaral po, no? At nag-aaral din sa seminary. At no, yan po. At ganyan po si Brother Renz. Renz, ang masasabi ko lang, mapapayo ko lang sa iyo, no? Sa gabi, sa hapong ito, nawa kung gaano kamahal mo yung mga gawain ng Panginoon, nawa ganun din mo rin mahalin ang iyong asawa, no? Ano man yung problema, nawa pag-usapan nyo na lang, huwag nyo nang ilabas para wala nang na ano pa, no? Kasi
kapag dinala mo sa labas yan, humingi ka ng payo sa hindi mananampalataya kasi kumisan iba yung nagiging payo ng iba. No? Kung hanggang maaari pag-usapan nyo at alam po natin habang kayo nagsasama, dapat laging ang centered ang Panginoon kayong dalawa. No? Yun lang at maraming salamat. Congratulations. Eh, puta talaga na eh. Gagalgal ko. First time. Ay, Diyos ko po, blabat eh. Tatantalan mo na, ha? Alitalan mo. Ay, hindi na ako na. Huwag mong pakalapit. Sorry po sa church na ito, nadalak pa dito. Sa bagong kasal po, huwag mo kayo lalapit. Congrats at salamat din sa pagtitiwala niyo sa amin na isa kami sa mga napili niyo na principal sponsor. Panalain lang namin na wish namin sa inyo is magsama kayo ng may katapatan sa pagmamahalan niyo at magpatuloy kayo kay God. Kung ano yung katapatan niyo noon, nawa ngayon na mag-asawa na kayo, mas lalo kayong magpagamit kay Lord. At welcome to the adults department. Yun lang po. Congratulations sa inyo, mga anak. Congratulations. Mag-nervous pa mo. Sana ay hiling ko muna magpakatatag kayo at intindihin nyo ang isa't isa. At alang dapat magbayo kayo. Ito mo. Congratulations again. Thank you. Una po ay to God be the glory sa Diyos po ang kapurihan and congratulations sa maganda at matagumpay na wedding. No? Ano po ito? Tagumpay sa panalangin din. No? At marami na nalangin para sa inyo. No? At ayan, para kay Kuya Abra, no? Nakapag ano din, balo na sabi ako, may blanco ko. Yun, no? Congrats at Brother Renz and Sister Luciel. At una natanong kanina kung saan sila una nakita no, po, sabi nila sa church. Well, actually, nung pong bata si Luciel, ang ini-invite ko po sa church, si Brother Art, si Luciel, makulit lang. No, ayaw namin kasi madaldal. Daldal, no? Madaldal na malikot. Kaya, Renz, pasalamat ka, may nagtyaga din nag-invite sa kanya doon, no? So, sinama at may kalooban talaga ang Panginoon po, no? At to God be the glory na hindi rin namin puso katakalain na magagamit sa gawain ng Panginoon, makakapagtapos ng Bible School and at the same time ay magpapatuloy at makakapag-asawa ng katulad mo, Brother Renz, no? At nung una po kasi tutol ako no? Tutol ako at di ako sa kay Brother Renz, sabi ko, Brad, lugi ka ako. Ayos ba? Sabi ko, lugi ka. Sabi ko, lugi. Pero sabi nga ni Brother Renz, balik tayo lang yan, sir. So, alam na namin yun, no? Pero, lang po, joke lang po yun, no po. At hindi ka lugi kay Sir Luciel, no? At mabait yan. At mapagmahal. At maganda. At matalino. Masipag. Ano pa kasi itang sabi mo, Brother Art? Lahat na, nasa kanya na. At di ka rin naman lugi kay Brother Renz, no? Ako naniniwala, no, ay wala kang kailangan patunayan sa pagmamahal mo sa kanya. Kasi alam ko talaga, ginawa mo yung best mo. At alam ko din, no, yung pinagdaanan ni Brother Renz, nakukwento niya rin, no? At may pangarap siya para sa kanya pong pamilya. Kaya tiwala ako sa iyo, Brad, no? Kaya magpatuloy lang, maglingkod. At lagi ko nga sinasabi, maliban na lang ang Diyos sa magtayo sa tahanan, ay hindi tayo be-bless. Kaya Diyos na talaga mag-ano. So, congrats. At sa Diyos lahat ang kapurihan. No? Yun lang po. Una po sa lahat, thank you kay God po sa victory po ng aming wedding. Salamat din po sa mga nanatili hanggang ngayon. Bagamat gabi na, pero nandiyan pa rin kayo. No? Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Sa aming mga suppliers, especially kay Ma'am Denzel, yan. At sa aming very supportive na coordinator, yan. The best po. Yan. Ma'am Jazz, yan, Ma'am Jazz. At sa kanya mga kasama po, no? Ganon din po sa aming mga photographer, sa aming grazing, sa aming coffee, at sa aming photo booth. Maraming salamat po. At nawa,
Nag-enjoy po kayong lahat ngayong araw na to. Thank you po. To God be the glory. Thank you so much, Sour Bard. How about our groom? Thank you po sa lahat at especially sa mga suppliers na pagod po sa amin. Thank you po sa venue kay Sir Marty at especially po sa mga coordinator po natin. Sobrang nagpagod po sila at ang ating pong host. At ang shadow ko, saka shadow po ni Bride po. Salamat po. Hindi ko man po mabanggit pangalan. Sir Mike, saka si Ma'am Jay. Yan, thank you po. Sa ating photographer, yan, kunin niyo po si Sir Van. Sa may mga event po dyan, napakaganda po mag-shoot nila. At sobrang smooth po lahat ng mga nangyari kay Ma'am Chabelita sa amin pong catering. Salamat po, napakasarap po daw ng pagkain. Yan, kunin niyo po, Ma'am Chabelita. At si Ma'am Jazz, the head coordinator po. Salamat po, Ma'am Jazz. Napaka-smooth po lahat ng flow po ng aming pong program sa araw pong ito. Salamat po sa lahat-lahat at God bless po at sa aming pong host. Thank you po.